Lord, please send some help. Anim na 48 na ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa lindol sa Cebu. May mga aftershocks pa kasabay ng pag-uulan. At ikinatatakot din ang biglang paglitaw ng mga sinkhole gaya sa Daan Bantayan. May report si Ian Cruz. Hindi pinatatahimik ng lindol ang Bogos City, Cebu. Matapos ang pagyanig noong Martes, sunod-sunod pa rin ang mga aftershock. Kaya pahirapan ng retrieval operations ng Quick Response Team ng DPWH at Philippine Army sa komunidad sa Bogos City na misulang binura ng kalamidad. Breaker na go? May una nang na-retrieve na 4 na labi sa guho. Rin ay suspected to tulog ka katong lawas na tabunan din akong bato from the landslide area. Kinailangan tibagin ang malalaking bato hanggang may magkakaanak pang na-recover. Wala na silang buhay. Itinigil na kanina ang search, rescue, and retrieval operations. 68 na ang opisyal na bilang ng nasawi sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense Region 7. Pero may mapaglilibingan pa ba sa kanila? Dahil sa lindol, pati Corazon Cemetery sa Bogo nasira. Chinek na lang po namin yun kung okay pa ba yung mga netso nila. Sa mahigit 20,000 nicho rito, halos kalahati ang nawasak. Habang hinihintay ang pasya ng simbahang nagpapalakad sa libingan, humingi ng pangunawa ang pamunuan nito sa mga kaanak ng mga nakalibing. 38 paaralan sa Bugurin ang apektado ng lindol. Mahigit 7,000 classroom ang nasira. Nag-inspeksyon sa Northern Cebu ang DepEd Central Visayas. Magpapatupad din muna ng alternative modes of learning para sa pag-aaral ng mga bata. Ang mga residente sa Daan Bantayan, Cebu, wala na raw makain at maiinom. 3 araw na kami dito, sir. Isang boteng tubig lang yung binigay. Pero sa mga tubig, ano pang kailangan nyo? Yung pagkain, bigas. Importante sa mga bata, sir, ng pagkain. Agad silang nagsipila sa isang humintong sasakyan dahil inakala nilang magbibigay ng ayuda. Kasi yung mga donations na nakarating sa amin is not enough for all the affected families. Pero magpo-pull out na kami ng mga food packs doon sa DSWD sa Cebu City, sa warehouse nila. It's enough for all the affected families. Sa Sitio Mayho, sa Barangay Paypay, may sinkhole na lumitaw matapos ang lindol. Ayon sa mga residente ng Sukatin, itong sinkhole ay umaabot daw ng 4 meters yung lalim at napansin nga natin, merong maliit na butas sa dulo na tila may tubig. Ang nangangamba ngayon yung mga residenteng nakatira malapit dito dahil lang sabi daw ng mga otoridad, lubhang delikado na ang pagtira malapit dito. Kinakabahan po ako. Siyempre, sa ganyang sitwasyon ngayon, gabi-gabi na lang sa labas kami natutulog. Sa umaga, hindi na kami nananatili sa bahay. Dahil mapanganib nga po yung sinkhole ngayon. Dahil nakadirect doon mismo sa bahay. May isa pang namataan sa gilid mismo ng dagat. Naging maulan pa ngayong gabi sa Daang Bantayan, dagdag kalbaryo sa mga nilindol na sa labas muna piniling matulog kaya sa plaza ng bayan. Hiling daw ng marami sa kanila, ayuda. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.